Maligayang pagbabalik sa aking channel at may bago na naman tayong episode patungkol sa pananakop ng grupong Innocent Zero sa Eastern Academy. Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Ito ang mga nakaraang pangyayari sa Eastern Academy. Binuhay muli ni Innocent Zero ang kanilang mentor na si Adam Jobs para gamitin ang kanyang dark magic sa pananakop nila. Kinokontrol ang katawan ni Adam sa isa sa mga kasama niya na si Necros. Gayunpaman, hindi pa din umubra ang pinakamalakas na dark magic laban kay Wahlberg. Sa ibaba naman, nagawang maiwasan ni Mash ang pag-ataking ginawa ng core member ng Innocent Zero na si Selwar at sinakol ang kanyang leeg hanggang sa naubusan siya ng hangin at nawalan ng malay. Sabi pa ni Mash, kung sisirain daw ni Selwar ang kanilang school, sakalin daw siya ni Mash ng paulit-ulit kung kinakailangan gamit ang kanyang mga muscle. Sa kasalukuyang pangyayari, sina Ryo at Neri Sean ay nasa himpapawid at sa wakas nakarating na sila sa Eastern Magic Academy. Habang papalapit na sila sa Eastern Academy, si Neri ay biglang huminto at hindi makagalaw dahil sa time-stop magic na ginamit ni Innocent Zero sa eskwelahan. Ang tingin ni Ryo na ang mga may mababang magical power ang siyang apektado sa magic time stop na inilagay ng kalaban. Iniwan na muna ni Ryo si Neri pansamantala at nagpatuloy siyang pumasok sa eskwelahan ng Eastern para tumulong. Nakita ni Ryo sina Caldo at Orter sa loob ng arena at tinalo ang lahat ng mga Kronos. Laking pag-aalala ni Ryo kung ano ang nangyari kay Mash at hinahanap niya ito. Higit pa dyan, nagawang matalo ni Mash ang isa sa mga core members ng Innocent Zero na si Selwar. Nabanggit nila na si Headmaster Wahlberg ay kasalukuyang nakikipaglaban kay Innocent Zero pero hindi alam ng mga Divine Visionaries kung saang lugar sila naglalaban. Pero andun si Mash ang nagboluntaryong hahanapin niya si Wahlberg at hindi na nag-aksaya ng panahon si Mash at umalis na para hanapin si Wahlberg. Nilapitan ni Orter si Selwar at plano niya na tatanungin ito patungkol sa kanilang pakay. Sabi ni Orter na ang mga lumalabag sa batas ng Magical Realm ay dapat patawan ng kamatayan. Inatake niya si Selwar gamit ang kanyang Sand Magic pero sa hindi inaasahan ng lahat, biglang nabalutan ng shield ang katawan ng kalaban at nawala ito gamit daw ang isang Transfer Magic. Pero sabi naman ni Mara Garrett, may ibang tumulong kay Selwar at nasa paligid lamang na nagmamasid sa kanila. Walang magawa ang mga Divine Visionaries kundi maiwan sa loob ng arena at bantayan ang mga estudyante. Si Mash naman ay tumatakbo sa loob ng kagubatan at patuloy ang kanyang paghahanap kay Wahlberg kung saan sila naglalaban ni Innocent Zero para tulungan ito. Punta naman tayo kay Innocent Zero at Wahlberg na nasa himpapawid at sisimulan na nila ang totoong laban. First time daw ulit makita ni Innocent Zero ang space sacrifice na ginamit ni Wahlberg sa loob ng maraming dekada. Sabi pa niya na hindi pa din nagpapakita ng kahinaan si Wahlberg. Umatake na si Innocent Zero gamit ang Time's Cold Magic at ginamitan naman ni Wahlberg ng Time Stoppage Magic na tinatawag na Spaces para ma-deflect ang pag-atake ng kalaban. Biglang nag-teleport si Wahlberg at napunta siya sa likuran ni Innocent Zero at sinubukan niyang gamitin ang Spaces Bout pero laking gulat niya na nakaiwas pa din ang kalaban at napunta sa kanyang likuran. Hindi nag-aksaya ng oras si Innocent Zero at ginamit niya ang tinatawag na Times Rewound spell niya kay Wahlberg at tinamaan ang kanyang kaliwang braso niya at naging kalansay na lamang ito. Hindi nagpapigil si Wahlberg at ginamit niya ang Spaces Bout Stampede Magic para hatiin ang buong space. Hindi tinigilan ang sunod-sunod na pag-atake niya kay Innocent Zero para hindi maabuso ni Innocent Zero ang paggamit ng time lag. Ipagpapatuloy daw niya ang paghiwa ng space. Laking gulat ni Wahlberg matapos ang ginawa niyang pag-atake. Nakatakas pa din si Innocent Zero at wala man lang nangyari sa kanya. Napagtanto ni Wahlberg na napahinto niya ang oras bago pa man nahiwa ni Wahlberg ang space. Ginamit niya ulit ang Times Rewound Magic sa parehong braso ni Wahlberg at ito'y tuluyang naputol. Sabi pa ni Innocent Zero na useless na daw ang lahat, malaki daw ang kanilang agwat sa kapangyarihan ngayon. Interesado lamang siya sa kanyang sarili.
At may sarili siyang ambitions, willing daw siya na gumawa ng mga pagsasakripisyo pero si Wahlberg daw ay patuloy ang kanyang paglilibot para protektahan ang mga mahihina. Hindi na daw magawang unahin ang sarili ni Wahlberg kaya naging mahina siya. Biglang naaalala ni Wahlberg ang kanyang kabataan at mahina ang kanyang pangangatawan at sakitin. Hindi masyadong maganda ang kanyang mga grado at saka isa siyang duwag, na sabi niya. Wala daw siyang lugar sa eskwelahan at syempre walang mga kaibigan. Nakapagdesisyon na lamang siya na pumalagi na lang sa loob ng kanilang bahay at mag-aral na mag-isa. Ang kawalan ng kumpiyansa daw sa kanyang sarili ang naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Takot siya na hindi tanggapin ng mga tao. Para sa kanya ay hindi niya kayang gawin ang pag-iwan ng mga mahihina pa kaysa sa kanya, hindi daw yun mangyayari. Ilalabas na ni Wahlberg ang pinakamalakas niyang kapangyarihan. Ilang triple liner ang may access sa third spells, na itinuturing na epitome ng magic para sa ultra-high level na magic ay sinasabing kumakatawan sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ginamit na ni Wahlberg ang third spell niya at sinumon niya ang tinatawag na Uranus Inclination. Nasabi pa ni Innocent Zero na ang ikatlong spell ay nagpapakawala ng kapangyarihan ng mga Diyos na naninirahan sa wand. Napabilib siya sa ipinakitang kapangyarihan ni Wahlberg kahit na matanda na ito. Sinubukang gamitin ni Innocent Zero ang times cold magic niya pero biglang kinain lamang ito ng space magic ni Wahlberg. Sabi ni Wahlberg na wala nang silbi ang kahit na anong magic ang gagamitin niya sa loob ng kanyang magical space, lahat ng magic ay malilipat. Nag-cast ng spell si Wahlberg na tinatawag na Uranus World Delete. Gamit ang Uranus World Delete, puputulan na daw ni Wahlberg ang relasyon niya kay Innocent Zero sa loob ng mahabang panahon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nagawang pahintuin ni Innocent Zero ang Uranus at si Wahlberg gamit ang Times Unmoved spell niya. Pinahinto daw niya ang lahat ng oras sa loob ng space na ginawa ni Wahlberg. Kahit anong klaseng attack pa daw ang gagawin sa kanya, hindi ito makakaapekto sa kanya na kumukontrol ng oras. Bilang isang dating kaibigan daw, ihahatid na niya daw si Wahlberg sa kanyang libingan. Ginamit niya ang Times Arrow Rain at tinamaan si Wahlberg ng malala sa katawan. Hindi na daw makakasurvive si Wahlberg sa mga sugat na natanggap niya sa pag-ataking yon. Pero laking gulat ni Innocent Zero na patuloy pa din na gumagalaw ang Uranus. Inaakala niyang hihinto ang Uranus matapos niyang matamaan ng malubha ang caster nito, pero sa maling akala niya ay hindi pala. Kahit pa daw mamatay ang caster ng spell, kusang magpapatuloy sa pag-cast ng spell ang Uranus. Gagawin lahat ni Wahlberg para matalo si Innocent Zero kahit pakapalit ang kanyang buhay. Biglang lumiwanag sa kalangitan at nakita ito lahat ng mga divine visionaries sa ibaba. Matapos gamitin ni Wahlberg ang Uranus World Delete spell, laking gulat niya na buhay pa din si Innocent Zero. Nagtataka siya kung bakit hindi na-activate ang spell gamit ang Uranus. Umatake si Innocent Zero gamit ang Times Arrow Rain at pilit na sinasangga ni Wahlberg ang mga pag-atake niya pero nataman pa din siya nito at nahulog ang kanyang magic wand sa kagubatan. Mahuhulog na sana si Wahlberg kasama ang kanyang magic wand pero hinawakan siya nito sa ulo ni Innocent Zero. Tutusukan na sana ng arrow sa ulo si Wahlberg pero sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Mash at sinipa niya si Innocent Zero sa mukha at nagawa niyang mailigtas ang Headmaster Wahlberg sa kamatayan. Laking gulat ni Wahlberg na iniligtas siya ni Mash. Sinabi ni Mash kay Headmaster na may itinanong siya sa kanya nung kumuha siya ng entrance exam. Kung kakaharapin daw niya ang isang bagay na mas malakas pa sa kanya. Ano daw ang gagawin ni Mash? Tanong ni Wahlberg noon. Ang sagot naman ni Mash ay gagamitin niya ang kanyang mga kamao para talunin ang kalaban. Abangan nyo sa susunod na episode ang paparating na laban ni Mash at Innocent Zero.